Minsan, hindi natin alam that God works in a mysterious ways. Sino ba namang ang mag-aakalain na yung desisyon ng DOJ na isampa ang kasong kriminal kay Pastor Apollo Kibuloy ay magiging dahilan para itigil ang trial by publicity laban sa kanya? Yan po ngayon ang pinag-uusapan ng Senado, no? Kung dapat bang arestuhin itong si Pastor Apollo Kibuloy for contempt dahil hindi raw siya sumipot matapos siya mabigyan ng summons na umapir. Pero yung iniimbestigahan naman ni Senator Ontiveros, yung alleged rape, alleged sex trafficking, ito po yung demanda ng kanyang testigo na nauna nang na-dismiss ng Davao Prosecutor's Office dahil nga sa kawalan ng ebidensya. Now, matapos po ma-dismiss yan ng Davao Fiscal's Office, sinampa sa DOJ on petition for review. Ganun po kasi yung proseso. Kapag hindi nagsampa ang lokal ng piskal, po pwede mong iapila sa DOJ. At siyempre, hindi naman tayo nagtataka na binaliktad ng DOJ ang desisyon ng mga lokal na piskal na nakakaalam ng actual na pangyayari. At ngayon ay dinesisyonan na sampahan si Pastor Kibuloy. Alam nyo bang paboryan kay Pastor Kibuloy? Bakit? Unang-una, matutuloy pa ba yung investigasyon ni Ontiveros at saka ng mababang kapulungan doon sa sinasabing sex trafficking at mga kaso ng rape? Well, alam niyo po, malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, yung desisyon ng Korte Suprema sa Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee. Ang sabi ng Korte Suprema doon, bagamat may kapangyarihan talaga ang Kongreso na mag-imbestiga in aid of legislation, isa sa limitasyon ay kapag ang bagay ay nakasampa na sa ombudsman, kapag ito ay kaso laban sa gobyerno, o di naman kaya sa piskalya, or di naman kaya ay naisampa na sa hukuman. Ito, hindi lang siya nakasampa na sa piskalya, na-dismiss na nga. Kaya lang may petition for review. At ngayong binaliktad na, isasampa na sa kaso. So sapol na sapol sa kaso ni Bengzon na talagang sabi ng Korte Suprema, hindi ka na po pwedeng mag-imbestiga Kongreso pag meron ng kaso kasi nasa jurisdiksyon niya ng hukuman. At tanging hukuman lang naman talaga ang merong jurisdiksyon para magdesisyon kung isang tao ay nagkasala sa paglabag sa ating batas kriminal. So ibig sabihin, shut up, Ontiveros. Wala ka ng jurisdiksyon. Laos ka na naman. Hindi ka naman po pwede makakuha ng boto dyan sa iyong in aid of re-election na investigasyon na ginagawa kay Pastor Apollo Kibuloy. Bebuti nga. Tumemi ka na naman. Kung hindi mo siguro binuhay itong kontrobersiya nito sa pamamagitan ng inyong OA na mga testigo na hindi naman pinaniwalaan ng mga piskal noong unang instance, hindi na siguro mag-iisip na baliktarin ng DOJ itong kasong ito. Siyempre, siguro hindi rin naisip ng DOJ. Akala nila gusto nilang gipitin ito dahil ito ay kaalyado ni Presidente Duterte. Hindi naman nila nalaman na itong kasong ito ay magiging dahilan para tumigil ang lahat ng investigasyon laban kay Kibuloy kapag ang pinag-uusapan ay yung kasong rape o di naman kaya ay sexual human trafficking. Kasi nakabinbin na ngayon sa hukuman, hindi lamang sa piskalya. Bagamat doon nga sa kaso ng Bengzon, pag nakabinbin man sa ombudsman para sa preliminary investigation, kung ito ay ginawa ng public official at ito ay paglabag ng ating anti-graft laws, wala na rin jurisdiction ang Kongreso. Bakit walang jurisdiction? Dahil po yan doon sa tinatawag na separation of powers. Yung hidikatura, nagdedesisyon pagdating sa kung mayroong nalabag na batas o wala. Ang ehekutibo, siya nagpapatupad ng batas at ang Kongreso gumagawa ng pulisiya. So kapag ang kaso ay nasa kamay na ng hukuman, nasa kamay na ng ehekutibo, mga piskalya para mag-imbestiga ng probable cause, wala na pong jurisdiction ang Kongreso. Finito na ang lahat ng investigasyon sa Kongreso, sa Kamara de Representante o di naman kaya dito sa Senado, wala na kayong jurisdiksyon na imbestigahan pagdating sa potential rape at pagdating sa human trafficking charges laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pangalawa, alam niyo bang mas makakabuti rin ito kay Pastor? Bakit? Maski pahingin ngayon ng Amerika ang extradition ni Pastor Kibuloy, may kaso siya sa Pilipinas. Kinakailangan matapos muna ang kaso dito sa Pilipinas bago siya dalhin sa Amerika. O hindi ba papur din yan kay Pastor Kibuloy? Dahil kung wala siyang kaso, dire-diretso po yan. Ang tatanungin lang ng hukuman,
dahil dadali nga yan sa hukuman, no? Matapos mag-request ang US State Department, magre-request yan sa Department of Foreign Affairs, ipo-forward ng Department of Foreign Affairs sa Department of Justice, sa Office of State Counsel, yung mga bagay-bagay na international law, dyan po pinapadala, tapos ifa-file sa hukuman. Pero ang tatanungin lang ng hukuman, ito ba isang krimen na extraditable? Pero isa sa hadlang para ma-extradite ang isang tao, kung merong kasong nakabinbin dito sa Pilipinas. Bakit? Pag nakabinbin ang kaso sa Pilipinas, ibig sabihin, nasa jurisdiction siya ng hukuman. At pag siya'y nasa jurisdiction ng hukuman, hindi siya po pwede umalis ng Pilipinas. Nakita niyo yan? God really works in mysterious ways. Dahil sa loob ng administrasyon ni PBBM, gusto nilang dikdikin si Kibuloy dahil binigyan niya ng boses ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya'y kaalyado ni FPRRD. Pero hindi nila alam. Nung pagsampa nila ng kaso, nawala ng jurisdiction si Hontivirus, nawala ng jurisdiction ang Kamara de Representante, at ngayon, hindi na siya po pwedeng ma-extradite hanggang matapos ang kaso niya dito sa Pilipinas. Buti nga kayong lahat. Diba? Sa inyong kasakiman, sa inyong pang-aapi, binigyan nyo ngayon ng remedyo ang kakampi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po. Bagamat alam ko, hindi yan ang inyong intensyon. Kaya nga ako, ang advice ko sa inyo mga abogado ng gobyerno ni PBBM, mag-isip muna bago gumalaw. Kung gusto nyo talagang ipitin ang kaalyado ni FPRRD, isipin nyo muna ang ginagawa nyo. Dahil minsan yung mahakbang nyo, pabor pa ngayon sa nais nyong gipitin.